Tayo pa magpatuloy na ating, sabi nga po, final message. Let's pray. Thank you, Lord. Hallelujah, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa presensya mo. Salamat po, Diyos, sa mga salita mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ito, O God, ang magbabago, Panginoon. Makapagbabago sa buhay namin, O Diyos, sa katotohanan, O God. Sabi mo nga, Panginoon, that truth shall set us free. And we pray, Panginoon, na ang truth, Panginoon, Lord God, na i-reveal mo ngayon, Panginoon, Lord God, ay magsilbing, Lord, pagbabago, Panginoon, ng kaisipan namin, Panginoon, mga pananaw namin sa buhay, Lord, Lord, masabi nga namin, Panginoon, Lord God, na Ikaw, O Diyos, ang Diyos namin na sinasamba, O God, at pinapaniwalaan. Thank you so much, and we bring back to you all the praises, all the honor, and all the glory, and in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, message po natin ngayon ay, what does it matter why I believe? No? Ano ba yung kahalagahan ng aking paniniwala? Di ba sa Tagalog? Ano ba kahalagahan ng paniniwala ng isang tao? Sa palagay niyo ba kahalagahan? Alam niyo yung kahalagahan po ng paniniwala ng isang tao ay ito po yung humubog sa atin kung bakit naging ganito tayo ngayon. Nakita niyo yung kahalagahan kung why does it matter, sabi nga ng what I believe. Anyway, para hindi na po kayo magsusulat ay naganda po ako ng mga dapat na isulat na ninyo. Okay? Para at least dire-diretso po yung message natin. So, ang nakalagay po dyan ay bale yung mga title po na ginawa ko dyan ay bali ginawa ko pong Tagalog dito para at least maganda yung pagkakaunawa natin dun sa ating mensahe na napaka-importante po ngayon para sa bawat sa atin. Kulang pa isa, Jess. May kulang pa isa. Kulang pa ba isa? Okay. Okay na yata. Wait. Yan na. Ating estudyante. Ay, ikaw panawal. So para mabigyan mo po ng background yung ating papag-aralan ngayon, alam nyo, hindi po nyo kilala itong sasabihin kong tao na ito po ay nanggaling sa Middle East. Ang pangalan po niya ay Said Khattab. No, he is an Egyptian radical politician with a worldview of hatred and violence towards Jews and Christianity. No, at meron silang pagkakahawig kay Hitler na sabi nga mahilig sila sa mga libro na kung saan ay punong-puno ng violente sa paghihimagsik, no, yung mga binabasa niya. At itong Said Khattab na ito na isang Egyptian, no, ay bale nung nakita po ng gobyerno ni, sabi nga po, gobyerno ng Ehipto yung kaharasan na gusto niya mangyari, alam niyo, ikinulong po itong taong ito. At naikulong po siya sa bilangguan ng mga 40 years. Pero alam niyo, yung pananatili po niya doon sa kulungan na yun, talaga hindi po lumambot yung puso niya. Bagkus ay naging matigas yung kanyang paninindigan. Na sabi niya, makapagbabago lang, sabi niya, doon sa ideolohiya na talagang taglay-taglay niya ay sa pamamagitan ng karahasan sa paghihimagsik. Ngayon, nung napatunayan na talagang ito ay itang rebelde na hindi pwedeng baguhin, alam nyo, siya po ay hinatulan ng kamatayan, itong si Said Khattab. Namatay po itong Said Khattab. At alam nyo, ito po yung nakakalungkot, namatay na siya. Pero alam nyo, hindi po niya dinala yung ideolohiyang pinaglalaban niya. Bagkus po ay nadala po ito ng kapatid niya na pumunta po ito sa Saudi Arabia at ang pangalan po niya ay si Muhammad Khattab. At itong Muhammad Khattab na ito ay naatasan pong magturo sa isang universidad sa Saudi Arabia. At isa po sa mga estudyante niya, sabi nga po, one of his prime and all-star pupil is Osama bin Laden. Okay, na ito po yung action man, sabi nga po, he is the action man of Al-Qaeda. Kaya ito po ngayon yung problema, no? Ang mga sa buong, sabi nga po, sa buong mundo. Sabi nga po, pinag-uusapan nga po namin kanina, yung mga friends na, yung mga sundalo po ng Pranse
Alam nyo, sila po ay nakikipaglaban ngayon sa Mali po. Na kung saan yung mga Islamista, sabi nga po, Islamist na ang mga ideolohiya ng mga Al-Qaeda ay talagang gusto nilang palaganatin doon. Alam nyo po, ito po yung naging epekto nung ideolohiya na ito ni Said Katam. Nasa pamagitan po nung ideolohiyang ito, nakita nyo nagkaroon po ng worldview itong sabi nga po, si Osama Bin Laden, at alam nyo, ginamit po niya yung ideolohiyang yun. Na nakita po natin yung nangyari sa September 11. Ito po yung kahalagahan kung bakit po, sabi nga nun, why does it matter why I believe? Ito po yung naging paniniwala niya na kung ang naging resulta ay karahasan. Diba? Kaya dito po sa ideolohiyang ito ay napulot din po ito ng isang Lebanese na ang pangalan po ay si Jerry Rassami, na kahit meron akong ipinay-per na isang, sabi nga po, video presentation. In 15 years of fighting between Muslims and Christians, over 100,000 people died in a war that nearly destroyed Lebanon. Jerry Rassami vividly remembers when the war came to his mountain village of Shweifet. People were slaughtered because of their religion. There was so much hatred. I remember growing up practically in a bomb shelter. Bomb shelters and baby bombings were a fact of life. And the enemy was at the gate and he wanted me dead. As a Druze Muslim, Jerry's fear of the enemy turned to hatred. Christians were bombing us daily, and I really thought that they were the devil incarnate. I hated them with such passion, and if I hated the Christians, I hated the Jews 10 times more. Eventually, Jerry joined the militia and entered the fighting. I had to defend my land and my existence. I had to kill or be killed. Pretty soon, gunpowder became my outlet, my escape, my addiction. Sometimes manifested itself in an AK-47 assault rifle. Sometimes it was a hand grenade, a landmine. Whatever it was, it had gunpowder in it. In time, however, the atrocities of war led Jerry to question his Islamic beliefs. I saw the unrestrained evil that man is capable of. And when religion tells you that man is basically good, it is a lie of colossal dimensions. Well, I saw the true heart of man, and I was changed by the horrors of it. I remember seeing men lying on the streets in pools of their own blood. Karid na nga lang ang nabubuhat sa mga patay nun eh. Inipon nila, I ginagawa began na to tatapos sa see isang buwan. that there is nothing redeeming about man. How could man, who's capable of such overwhelming evil, have goodness in his heart and evil at the periphery, as Islam claims? Isn't it the other way around? After 3 years of fighting, Jerry realized that the war was pointless, and so did his mother. She feared for her son's life and produced fake paperwork to get Jerry and his brother out of the country. Months later, Jerry started a new chapter in his life in America. Yun po ang nag-develop po dito kay Sir Jerry Rassami ay yung worldview ng karahasan. Alam niyo, hindi lang naman po yung worldview natin ay tungkol sa karahasan kumisan. Kasi katulad niyan, ano ba yung worldview ng bawat sa atin? Alam niyo po, yung sa worldview, dito pa nagdedepende kung ano po yung pagkahubog mo ngayon. Marami pong mga worldview tayong mga na-develop sa bawat sa atin, katulad po ng worldview ng mga katulad yung mga tradisyon, yung mga pamahiin, di po ba? Na siya ang sabi nga po, nangunguna po sa mga paniniwala natin sa mga buhay-buhay. Kung taon, may mga prutas, mga bilog-bilog, di po ba? Yun po yung mga worldview na kung saan, kung na-develop pa sa mga ganun pamamaraan, alam nyo, makikita po dun sa pagkatao mo. At sabi nga po, ito po yung magdidikta sa mga desisyon na siyang gagawin mo. So napaka-importante po itong worldview na sabi nga po dapat natin the worldview dictates your view of and think of life sa mga desisyon mo. Pero napakaganda po dahil sabi nga po, if you want to change your life, no, you must change your worldview. Matatandaan niyo yung meron pa tayong pinag-aralan noon sa ating small group, di po ba? Yung
kahalagahan po nung sabi nga yung pagbabago ng kaisipan natin. Nakita nyo? Kaya ito po yung kahalagahan ng pag-aaral na gagawin natin. Kailangan makita natin yung tamang worldview. Okay? Yung worldview po ng isang Kristiyano ay kailangan meron kang tinatawag na biblical worldview. Alam niyo po, ito yung kagandahan. How do you know that you are operating in a faulty worldview? Faulty worldview. Kung ikaw ay, sabi nga po, you are operating in a worldview, sabi nga po, worldview, ay makikita mo yung buhay mo. Alam mo, makikita mo na lang yung buhay mo na punong-puno ng mga, sabi nga po, problema, mga kompromiso. Ibig sabihin, wala ka pong kapayapaan. Kapag gano'n po yung worldview na siyang, sabi nga po, pinanghawakan, pinanindigan mo. Pero alam niyo ito, napakaganda rito yung worldview na ito, alam po natin, yung napag-aralan po natin, worldview is a choice. Kita nyo, meron kang choice Katulad ka ba na yung sinabi sa ating Sunday school. Diba? Yung pag-worship din natin sa Diyos, it's a choice din. Nakita nyo? So, kung choice mo na hindi surrender yung sarili mo, okay, hindi mo mararanasan yung tamay na pagsamba sa Diyos. You cannot worship God, di ba? Kasi sabi nga po, you must worship God in spirit and in truth. So, kung sakaling choice mo, yung hindi nga talagang, sabi nga po, pinabaliwala mo lang yung ginagawa mo, baliwala rin din lang yung gagawin sa'yo ng Diyos. So, it's a choice. No? Kaya sabi nga po dito, kung sakaling yung si Jerry na napanood natin, kung choice niya ang hindi gumawa ng kaharasan, pwede niya magawa Di ba ba? Katulad natin. So, worldview is a choice. Kaya sabi nga po, para maging choice natin yung tama, sabi nga, we must try to reframe. Okay? Reframing your worldview. Ibig sabihin, medyo baguhin natin yung pananaw natin na baluktot upang maitama doon sa talagang katotohanan na nalaman natin sa salita. That we might be operating now, no? But we do not know of, no? Meron po tayong mga pananaw, okay? Meron po tayong mga panindigan, meron tayong mga prinsipyo na hindi natin akalain na baka ito po yung worldview na siyang nakikita natin dito sa ating pinapag-aralan. Masasabi natin, no? Kasi ang worldview kasi napaka-importante para at least ito yung magdadala po sa atin doon sa tungo sa kapayapaan, saka tungo doon sa kaguluhan sa ating pag-iisip. So, meron po tayong mga pag-aaral ng mga 6 na bagay na sabi nga po rito doon sa mga notes po ninyo, English po yung nakalagay dyan. Pero ginawa ko pong Tagalog. Number 1, ito ang in ngayon. Ang sabi po diyan, the one with the most toys, no? Pero ang sabi po ng Panginoon, no, sa Luke chapter 12 verse 15, a man's life does not consist in the abundance of his possession. Na kung tutuusin, at ito po yung worldview kasi natin, kung ano ang in ngayon, okay, iyon ang sinusunod natin. Katulad yan, ano ba yung in na nakikita natin sa mga uso-uso na kung bakit? Di ba? Yun ang lagi natin sinusunod. At sabi nga po, ito po yung worldview na dapat mabago sa atin Kita nyo? Pag meron ng uso, gusto kong makiuso na rin ako. Di ba ba? Yung ganun na worldview natin, na maski man medyo kulang na yung pinapadala natin, basta mabili ko yun. Di ba ba? Ito yung worldview na sinasabi rito A man's life does not consist in the abundance of his possession. Kasi akala po kasi natin, di ba? Ang halaga po natin ay yung ating kayamanan. Pero yung paboritong verse po ni Mimi na sabi niya, what shall it profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? Mapasayo nga lahat yan. Kasi ganun kasi yung gusto natin sa buhay natin. Sa totoo lang, tignan nyo, kapag kayo ay nakabili dyan sa mga sold ngayon, alam nyo, sa totoo lang, hindi pa rin kayo magkokontento. Nabili nyo na, nabili ang lahat. Pero bakit? Parang kulang pa. Pagkatapos yung iba, kailangan utang ako para
Nakita nyo yung mga worldview na dapat na mapalitan sa atin. So, ito po ang sabi ng Panginoon, a man's life does not consist in the abundance of his possession. Okay, so ito po yung biblical worldview ng isang Kristiyano, ng isang talagang tunay na sumasamba sa Diyos, no? Ng Spirit katotohanan. No, ang tao po ay wala pong pagkakontentuhan. Ito po ang dapat niyong tignan. Walang me first mentality. Ang tawag po dyan sa English, individualism. Ang tawag po sa Tagalog, makasarili. Makasarili. Ang sabi po sa Matthew chapter 16 verse 25, ang sabi niyan, if you try to keep your life for yourself, you will lose it. But if you will give up your life for me, you will find true life. Me first mentality. Ito po yung mga pag-uugali na sabi nga, I don't care about the feeling of others. Medyo suriin po natin kung baka nandun pa tayo sa ganung worldview. Kasi hindi po kalugod-lugod sa Diyos yung mga ganun. Di ba? Gagawa ka ng isang problema na alam mo magiging kakahiyan sa samahan o kaya sa barkada o kaya sa pamilya o kaya sa, sabi nga po dun sa mga kasama mo sa trabaho. Pero ang sasabihin mo ay wala akong pakialam, basta masunod ko yung gusto ko. You know? Pero ang sabi po ng Panginoon ito, if you try to keep your life for yourself, you will lose it. Alam niyo, ito po yung kahalagahan na dapat natin maunawaan po yung tinanggap natin at yung dapat na siyang sabi nga po manguna sa buhay natin. If you try to lose your life for yourself, you will lose it, but if you will give up your life for me, you will find it. Ano po ang ibig sabihin nito? Diba? If any man be in Christ, he is a new creation. Kita nyo? Dapat ito po yung pinapag-aralan. Pag-aralan po natin ito no last week, last Sunday. That if you must surrender, di po ba? Kailangan talaga you must accept and trust and then you must surrender. Para talagang makamit mo yung talagang tunay na pagkatao mo. Nakita mo nyo yung napag-aralan natin noong Sunday, di ba? Hindi nagbago yung buhay niya kung hindi mo na siya nag-surrender. Okay, so ito po yung, sabi nga po, ito po yung worldview na kapag hindi po mabago sa atin, alam nyo, hindi po tayo magagamit. Do whatever feels good, sabi doon. No? Eh, anong pakialam mo, buhay ko ito. No? Sabi po doon sa Proverbs 21:17, no? Ito po, are you addicted to thrills? Sabi nga nun. One and in life. The pursuit of pleasure is never satisfied. Alam nyo, sa totoo lang, ito po yung katotohanan dapat natin makita. Sino makakilala rito kay yung 6 years old na siya, nagra-rakel pa rin. Parang si Mick Jagger, yung mga kakakuan ni Mick Jagger. Okay, yung sa Rolling Stone pala. Yung sa Rolling Stone. Sa Rolling Stone. Sa Rolling Stone. Alam nyo, meron pa rin silang concert ngayon sa Paris. Pero tignan nyo ilang taon na yung mga Rolling Stone. rockers. Si Rolling Stone, mga tatanda na yun. Magigit 60 na, 6 years old. Nakita nyo, ito yung katotohanan di ba? Are you addicted to thrills? Kasi thrill na yung hinahanap nila doon Pero ang sabi diyan, di ba, what an empty life. The pursuit of pleasure is never satisfied. Di ba, ano po ang sabi ni Solomon? All things are vanity. Diba mo? Now, kahit kung hindi mo maunawaan yung talagang tunay na buhay mo, sabi nga po, kung talagang si Badong pa rin yung pinamumuhay mo, maski man, sabi nga, magkakalam-kalampag ka dyan, wala kang satisfaction. Never ending po yung satisfaction mo. Sabi nga po, kung ang worldview mo ay katulad po ng mga worldview na sinasabi natin. Ito po yung sabi nga po, okay naman, ito pwede na, sabi gano'n. No? Sabi niya, whatever works for you. Sabi po doon sa Proverbs, no? There's a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death.
Alam nyo, marami po tayong mga worldview, no? Marami po tayong mga, sabi nga, kaisipan na nabuo sa atin, na akala natin okay na yung mga bagay na siyang, sabi nga po, na nakakamit natin. Pero kung sa tutuusin na meron pong mas higit na talagang para sa atin Nakita ang sabi po dyan there is a way that seems right to men, but in the end, it leads to death. Kung matatandaan po natin yung sa libro ng Judges sa kanila, alam niyo po, ang sabi po doon sa Judge, no, doon sa libro ng Judges, no, ginawa ng lahat ng tao ang talagang akala nila tama. Kaya doon po lumaganap ngayon yung talagang, sabi nga po, matinding pagkakasala ng mga Israelita. Kaya yung pong ganun mga pananaw, alam nyo, laganap pa rin po ngayon. Laganap pa rin ngayon. Dahil kung titignan po ninyo, di po ba, na ang pagkakalisa hinahanap natin. Halos sabi nga po, maging sa Middle East, wala talagang kapayapaan. Hindi lang sa Middle East, lahat. Buong Europe, buong maski man. Yung ba? Kaya ito po yung kaisipan Sabi nga po, there is a way that seems right to men, but in the end, it leads to death. It leads to death. Ito po yung nangyari, sabi nga po, doon sa Garden of Eden. Na kung saan nakakala nila, tama yung gagawin nila, di po ba? Pero tingnan nyo, yung death, nagkaroon ng separation. Sabi po sa number 5, may Diyos ba talaga? Sabi nga God doesn't exist or matter. Ito po yung kaisipan ng mga ateista. Alam nyo, ito po yung kaisipan na kapag meron po nangyayari, ang sabi nila, asan ba ang Diyos? Ba't ba pinahintulutan ng Diyos itong nangyayari ito? Di ba ba? Alam nyo, yung mga kaisipang ateista ito. Pero ang sabi po dun sa Roma, from the beginning of creation, sabi nga God has shown what He is like by all He has made. That's why those people don't have any excuse. Sabi nga, they know about God, but they don't honor Him or even thank Him. They claim to be wise, but they are fools. Fools in sa anong paraan naging, sabi nga po, fool sila. Alam nyo, yun nangyari po sa mga Israelita, di po ba, alam natin na nung si Moses po ay umakyat sa bundok at upang kunin po yung kautusan na ibibigay sa kanila. Yung mga naiwanan po mga Israelita, alam po natin kung anong ginawa nila, di ba ba? Gumawa po sila ng isang guyang kanilang sinamba. Nakita niyo yung worldview po ng mga tao. Ganito yung worldview ng mga tao. At ito po nakakalungkot Kasi sabi po sa Isaiah 44, nasabi po dyan, walang kwentang tao mga gumagawa ng rebulto. At walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan na kanilang pinapahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Kaya sila'y mapapahiya, sabi ganun. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang, kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila ay matatakot at mapapahiya rin. Ito na po yung pamamaraan ng paggawa nila. Ang panday, sabi nga ay kumuha ng isang pirasong bakal at inilagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupok niya ito sa mamagitan ng kanyang malakas na bisig. Hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Okay, nabasa po ba natin? Ang karpintero naman, sabi nga, ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuhita niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng cedar, encina at cypress. Maari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintayin lumaki habang dinidilig ng ulan. Okay? Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya
at para igatong sa pagluluto, no? Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siya kumain ito. Kung madarama niya ang init ng apoy, ang masasabi niya ang ganito, salamat at hindi na ako giniginaw. Meron pa ho. Ang natirang kahoy ay ginawa nga niyang Diyos na kanyang niluluruhan at sinasamba. No? Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi na inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lamang nila tinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumalduman ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Okay? Lumubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap ng ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Nakita niyo yung nakakatakot na worldview ng mga ganitong tao. Alam niyo, hindi lang naman po tayo sa rebulto kung minsan nagdedepende. Marami tayong mga rebultong mga sabi nga po, sinasamba. Ano mga rebulto na yon? Mama Mary. Hindi lang po yung Mama Mary. Si Jesus Christ. Alam niyo, yung rebulto kasi, ang ibig sabihin sa rebulto yun talagang isang bagay na pinagkakaabalahan mo. Okay? Anong cellphone ako? 33. Iyan ang mga rebulto. Yung mga sinasamba mo na depende ka na, sabi nga po, doon ka na sumasampalataya. At doon ka na talaga, sabi nga po, tumatagal ang oras mo sa mga rebulto na yun. 8 hours. Meron pang rebulto sa trabaho na sabi nga, imbes na oras mo para sumamba, nasa trabaho ka. Alam nyo, yun po ang mga rebulto na dapat natin tignan. Ito po yung worldview na sabi nga po, naukit ka sa isang rebulto na dapat talaga malaman mo ang katotohanan. Alam nyo, ang problema po rito ito po ang problema Ang sabi nga po ng Diyos imbes na sambihin nila yung lumalang sa kanila, ang kanilang siyamba yung nilalang. Nakita niya, nakakalungkot. Di ba ba? Nakakalungkot ako kahit kung minsan ito po yung katotohanan na kung mga tayo po ay na lumaki sa tradisyon, di po ba? Ang kahit ito po yung katotohanan, mahirap nang ituwid at hindi na siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi ng mga Diyos. Alam nyo, ay kakatwiran pa nga ng mga iba dyan, ay hindi naman namin sinasambayan Para bang yung parang litrato lang na tinitignan namin, parang sabi nga, paggalang doon sa Kanya. Pero, di ba, ang sabi ng Diyos, di po ba? Ang Diyos ay Espiritu, sabi nga gano'n, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu katotohanan. Sa tingin ninyo, ano ba ang problema ng mga taong ito kung bakit? Sabi nga po, napakahirap silang paliwanagan. Ano sa palagay ninyo? Depende na sila doon. Doon sila namulat. Believe. Doon siya At ano ang dapat natin gawin para yung sabi nga po, yung pagkamulat na yun ay mabura sa kanilang kaisipan? Di po ba yung ginagawa natin ngayon? Di po ba? Ang mga kaisipan na yan ay alam nyo na itanim po kasi sa mga utak ng bawat isa sa atin. Dahil, alam nyo, ito po yung kahalagahan ng ginagawa natin Binubungkal po ng salita ng Diyos yung mga nakatanim dyan upang palitan ng katotohanan. Dahil kung hindi natin binabasa yung mga ganitong bagay, tapos ang sabi niya po, yung isa pa yan, bahala na ako sa buhay ko. Ayan, karamihan po ito yung mga katwiran ng mga tao. Di ba? Kapag nagsishare sa kanila at sasabihin mo, hindi mo ba alam na ay, bahala na ako sa buhay ko. Di ba? Nakakalungkot. Bahala na ako sa buhay ko. No? Ang sabi pa dyan, you are your own God, ang sabi dyan.
You are your own God. Di ba? Sabi niya, kung bahala na ako sa buhay ko, ako na yung Diyos ko. Parang sinabi niya, di ba ba? Nakita ito po yung katotohanan doon sa, sabi nga, Romans chapter 1. They exchange, sabi nga ganun, no? The truth. They exchange the truth of God for lie and worship created things rather than the Creator. Sinamba na nila yung sarili nila dahil kasi sila na ang gusto manguna sa sarili nila imbes ang Diyos. Di ba? Okay, alam natin kung ano po nangyari sa libugang anak. Pinabayaan ng Diyos, pinayagan ng Diyos yung desisyon niya, di ba? Pinayagan ng Ama yung naging desisyon niya, pero sabi nga po, there will always be consequences. There will always be consequences. Sabi nga, babalikan ka ng mga ginagawa mo sa buhay mo. Babalikan at babalikan. So, be careful, sabi nga po, they exchange the truth of God for lie and worship created things rather than the Creator. Alam nyo, ito po yung dahilan kung bakit sabi nga po, why does it matter what I believe? Kung bakit napakahalaga na babaguhin dapat natin, alam nyo, bungkan ninyo yung mga nakatanim sa mga kaisipan ninyo. Dapat ang ilalagay po ninyo yung biblical worldview, dahil kasi kung mananatili po yung worldview na yan sa iyong kaisipan, alam nyo, ang takbo po ng buhay ninyo ay nakakalungkot. Para akala nyo, ito na yan, sabi nga po ng Francis, c'est la vie, sabi nga, this is life. Pero hindi po ganyan ang buhay na binibigay sa atin.